Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pag-usapan natin, ito, kumasa po si Ramil Madriaga sa hamon na suntukan ni Baste Duterte. Kala mo, atrasan ka, ha? Kala mo, atrasan ka ni Madriaga. Eto si Baste kasi, magaling manghamon kapag alam niya na maliit yung kalaban at nakaposas pa. At tapang tao kapag alam niya na medyo angat siya dun sa kalaban. Pero pag alam niya na medyo tagilid siya, yung hamon niya, puro yabang lang. Sabi nga ni John Vic Remulla, supot eh. Puro salita lang eh. Puro dakdak lang eh. Di ba? Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan, eto. Dahil nga po sa pagkakahuli kaya Zaldico, ano ang susunod na mangyayari sa Blue Ribbon Committee? Ayan ang pag-usapan din natin. Pero bago yan, eto muna. So dami, no? Bago yung isa, eto muna. Bago yung isa, eto muna. Ito kasi mga kababayan, ano ba mangyayari sa flood control? Kasi dami mga DDS eh. Pag-usapan na yung flood control, nililigaw nyo kami. Kasi itong mga fake news na nilabas sa mga DDS, trap daw yun. Para nga hindi pag-usapan ng flood control. Tanga-tanga kayo eh. Kung ano-ano mga chismis pinagkakalat ninyo, tapos kayo sasabihin ninyo, diversion. Kayo nagsimula ng chismis kayo nagsimula ng mga inventong mga balita eh. Tapos sasabihin nyo, sisisi nyo na naman sa palasyo na diversionary tactics para lang makalimutan ng flood control. But sino ba nagsimula? Di ba kayo? Lalong-lalong si Bugris na kakasuhan na mga kababayan ha. Pinaimbestigahan na yung mga tatlong mga DDS na nagpapakalat ng peking reports tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pero ito muna mga kababayan, pag-usapan natin itong sinabi ni Yusek Claire Castro yan po sa kanyang press briefing yan po sa RDC Hall of the Department of Economy, Planning and Development, DepDev sa Region 6 Western Visayas yan po sa Iloilo. Ayos, sana all. Ma'am Claire Castro, sana all. Papasyal-pasyal lang sa Iloilo. Alam mo si Yusek Claire Castro napakasipag dito eh. Napakasipag, napaka-humble, napaka-bait mga kababayan na tao. At kahit ganyan na siya, yung kanyang posisyon mga kababayan, sobrang close na sa Pangulo, pero hindi nyo nakitaan ng yabang to si Yusek Claire Castro at napakamatulungin. Kaya palakpakan natin Yusek Claire Castro. Saludo po talaga ako dito kay Yusek Claire Castro. Eto, pakinggan natin yung kanyang press briefing. Maikli lang. Tungkol lang ito sa flood control. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Okay, so yan mga kababayan, yun lang yung gusto kong kunin yung sa sinabi ni Yusek Claire Castro. So ang flood control investigation ay tuloy-tuloy pa rin po. Hindi po yan isinasantabi. Actually, kayo lang ang nagpagulo eh. Yung mga DDS lang naman nagpagulo eh. Ano-ano mga chismis na kinalat ninyo eh. Ngayon, dahil po sa pagkakahuli kay Zaldico, tuloy na tuloy ang investigasyon ng flood control anomaly, lalong-lalo na dyan po sa Blue Ribbon Committee sa Senado.
Eto mga kababayan, ha? Plano po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na iharap sa Senate Blue Ribbon Committee si dating Representative Zaldico kasama ang tinaguriang surprise witness na si Orly Gutesa at ang 18 ex-Marine, sorry. Ex-Marites tuloy. Sorry po, nagkamali lang ng basa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Ayan. Pati si isama nyo na si Atty. Baligod, si Mike Defensor para magkaalaman. Kasi ginagamit itong si Zaldico ng mga ng mga DDS eh. At naglabas nga lumabas si Gutesa, pati yung 18 Maris na pinalabas ni Atty. Baliktad at ni Defensor na mataas ang pangarap. Kasi mukhang tatakbo ito sa 2028 si Defensor. So napakaganda na magharap-harap para magkaalaman na kung sino ang nagsisinungaling. Totoo ba lahat ng sinasabi ni Gutesa? Totoo ba lahat ng sinasabi ng 18 Marines? Totoo ba ang sinasabi ni Atty. Baligod? At totoo ba ang sinasabi ni Mike Defensor tungkol sa kanilang mga mali-malitang kwento? O yeah, mali-malitang kwento. At ang lagi nilang binabanggit, itong si Zaldico. Ngayong nahuli na si Zaldico. Abangan natin mga kababayan. Sabi nila, 2 weeks ay nandito na si Zaldico sa ating bansa. So, pagdating ni Zaldico, ipapatawag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Etong mga ito para humarap at magtestigo, magsalita tungkol sa pinagsasabi nilang mali-malitang kwento. Ayan mga kababayan. Sabi dito ng isa nating kababayan, tama yan para magkaalaman kung nabayaran si Gutesa ng maleta o brown envelope. Bigla nawala si Gutesa, sana may prinsipyo. Pati si PBBM at Romualdez para magkaharap-harap na sila na magkaalaman na. Pati si Trillanes isama na din. Hindi totoo mga kababayan. Ako, lahat ipatawag ninyo para magkaalaman na. Sabihin na lahat ni Zaldico kung ano nalalaman niya. Kasi siya yung nagtuturo na meron parang mastermind, inutusan daw siya. So ilabas niya kung totoo yung sinasabi niya. At sumumpa siya. Gumawa ng sinumpang salaysay kasi nilabas siya dati na video na nilabas sa mga didilis sa social media. Hindi naman yun sinumpang salaysay eh. Di ba? Kinakailangan sinumpang salaysay. At gawin mo yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yari kayo. Kakalaalaman na. Mike Defensor, balikod. Si Atty. Baliktad, si Gutesa at itong 18 Marites. Kakalaman na kung sino talaga ang sinungaling sa inyong lahat. At ito naman mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Ito pong si Baste Duterte at si Madriaga. Kasi merong inilabas si Madriaga dun sa kanyang affidavit at sabi raw ni Digong Duterte, ang paborito niyang anak ay si Sara Duterte. Gusto niyang si Sara Duterte ang talagang ipasok diyan sa politika. Ayaw niya kay Baliw, kay Bading. Gusto niya kay Sara Duterte, ayaw niya kay Baliw at ayaw niya rin kay Bading. Sino ba 'yung tinutukoy na na Baliw daw? Yung Baliw daw ayon sa kay Madriaga na sinabi raw ni former President Duterte ay si Pulong Duterte. At yung sinasabi naman na Bading ayon kay Madriaga na sinabi raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Baste Duterte. Kaya sabi ni Baste Duterte, raw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa si Tory at si Bangag. Anytime, anywhere. Just inform me and I will be there. Yabang, Sayang naman ang tato. Magaling lang itong mga mun pero pag wala na. Atras na. Ito ngayon, ang sagot niya na Madriaga. Kahit mali ito. Kahit mas maliit, matanda na, at kahit nakaposas. Grabe Tinanggap niya yung challenge ni Baste Duterte.
Sabi ni Ramil Madriaga, it's an honor to exchange blows with you. However, if you find your way here in Annex 2, Camp Bagong Diwa, I will accommodate your request and trade punches, kicks, elbows, backhand, roundhouse, uppercuts, and headbutts even. Grabe naman niya. Ano to? Hindi boxing to. MMA to, mga kababayan. At mukhang away kanto. Kasi may punches, kicks, sipa, siko, backhand, roundhouse, uppercut, headbutts. Para wrestling na to. Lahat-lahat pinagsama. Boxing, wrestling, MMA. Ganun daw. Ganun daw ang gusto ni Madriaga. By the way, it's your father who said that, not me. Yung bakla ka, yung bading ka, hindi ako nagsabi. Sabi ni Ramil Madriaga. Ang nagsabi niyan, yung tatay mo. So, yun ang pahuling sabi ni Madriaga. So, challenge accepted, Basta, pumunta ka lang daw doon sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa at doon daw kayo magkakaroon ng no holds barred. Lahat-lahat nandun na hindi boxing to. Wala nang atang gloves to. Basta sige, headbutts, lahat-lahat, wrestling. Kasama niya na basketball, swimming. Basta, ayan mga kababayan, kumasa sa hamon si Ramil Madriaga sa kasahamon ni Baste Duterte na puro lang naman na dakdak. Kaya sabi ni John Vic Rimulya, supot. Nak ng teteng yan, Supot daw to. Dahil puro nga lang daw dakdak. At ito, natatandaan mo pa ba nung hinamon mo si Tore? Tapos yung si Tore humarap. Nandun siya, naghihintay. Hindi ka nagpakita. Puro dakdak lang. Ngayon, ito si Madriaga, hinahamon mo kahit alam ni Madriaga na lugi-lugi siya. Pero tuloy pa rin. Laban daw, laban kung laban. Basta, lang naman, gusto ko lang malaman mo, sabi niya ni Madriaga, ang nagsabi na bading ka, ay tatay mo. Hindi ako, hindi si Madriaga, sabi niya. Okay. So, ayan po mga kababayan ang mga updates natin. Nagkatanggapan na ng hamon mga kababayan. So, deal or no deal? Basta wala pa akong balita kung ano ang sagot ni Baste dito At dito naman mga kababayan sa sinasabi nilang nakalimutan ng flood control, hindi po. Dahil sa pagkakahuli nga ni Saldico, ipapatawag ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee itong mga may ingay. Si Baligod, si Gutesa, si Defensor, at yung 18 Marites. Magkita-kita kayo, magkaalaman na, magsumbungan na kayo, magturuan na kayo hanggat gusto ninyo para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo, kung sino talaga ang sinungaling at sino ang hindi. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.